Another day, another video na naman ang ating gagawin. At kitang-kita nyo naman medyo maulan-ulan dito sa New Zealand. At dahil hindi tayo makakalabas ng bahay, magluluto na lang ako ng donuts. Meron tayo ditong harina, maglalagay lang tayo ng sugar, nutmeg, asin. Mix lang natin ito together. So gagawa nga pala ako ng dough by hand. Hindi ako gagamit ng electric mixer. So dito naman, meron tayong wheat ingredients. Bibiyak lang tayo ng isang itlog sa ating gatas at saka melted butter. Add na rin natin yung ating yeast. Don't worry, ilalagay ko sa comment section ang ating recipe. So, ihalo natin yung wet ingredients at saka dry ingredients. Combine lang natin ito together. So, kung meron kayong mga electric mixer, pwede nyo gamitin. Walang problema yan. Medyo sticky yung dough na gagawin natin ngayon. Katapos natin itong ma-mix together, ilalagay natin ito sa ating bench top. Maglalagay muna tayo ng oil para naman hindi mag-stick yung dough. So, ito yung challenge sa pagninid ng dough na ito kasi medyo talaga sobrang sticky. Knead lang natin ito for 10 to 15 minutes. At pagkatapos ay gawin natin itong bola-bola. Ilalagay natin ito sa another bowl. Maglalagay tayo ng oil of course. Grease natin. Cover natin ito with glad wrap or cling wrap. Hahayaan mo natin itong magpahinga at tumubo for 1 hour. Fast forward, ito na ready na ating dough at tumubo na siya. Double na yung size. Press muna natin ito para walang mga hangin na namumuo sa dough. So ito na, ilalagay natin ito sa ating bench at kailangan lang natin itong ma-roll. Flatten lang natin ito mga half a inch yung thickness. So sa dough na ito makakagawa ka ng mga 12 donuts. Depende na rin kung malaki yung size ng circle na gagamitin mo. Ako kasi maliit lang. Ginamit ko nga pala yung aming saucer. Wala kasi akong donut na pang shaper. Gamit ko rin yung takip ng ating Sprite para naman may butas sa gitna. So, minsan kailangan talaga natin maging creative at hindi naman pwedeng all the time fancy yung mga gamit na ginagamit natin sa pagluluto or pagbibake. Pwede naman yung mga bagay-bagay lang sa ating tahanan. Pagkatapos ko nga pala itong ma-shape na donut na yung forma, ilalagay natin ito sa foil. Wala kasi akong baking paper kaya ginamit ko is foil. Yung leftover naman, isi-shape na rin natin ito at gagawa pa rin tayo ng donut. Forma pa rin natin itong circle-circle at with butas sa gitna. Naalala ko noon nung bata pa ako, nagbibenta ako ng donut sa isang bilyaran. Yung nanay ko yung gumagawa ng donut o yung lola ko. At ako naman yung nagtitinda. So kapag nakabenta ako at naubos ko yung paninda, is bibigyan niya ako ng 5 piso which is really helpful kasi nakakabili ako ng mga pagkain o mga chichirya o kaya tinapay na gusto kong kainin. So mahirap lang kami noon, hindi talaga kami nakakain ng mga bagay-bagay na gusto naming kainin before. Minsan ganyan talaga yung buhay. So, hahayaan nga pala nating mag-rest yung donut for 20 minutes at after 20 minutes, pwede na itong iprito. So, ayan na yung itsura kapag nag-rise up na yung dough. Form ko nga pala to, ikakat ko ng square-square yung ating foil. Para naman hindi na ma-deform yung ating donut kapag inilagay natin o ipernito natin sa ating pan. Ngayon naman ay gagawa tayo ng glazed. Ito nga pala ay powdered sugar at saka melted butter mixed together at konting milk. Halu-haluin lang natin hanggang sa mag-liquidy na yung form. So hindi nga pala enough yung pagka-liquidy niya. So maglalagay uli ng milk at saka maglalagay din tayo ng vanilla essence. Para naman mabango yung ating glazed. Ready na nga pala yung ating oil at pwede nang iprito yung ating donut. So ipiprito lang natin ito hanggang sa maging golden brown na yung kulay. Medyo madali nga pala, hinaan natin yung apoy kasi sobrang dali niyang maluto yung donut at masusunog talaga kapag hindi mo binantayan. So, napakasarap talaga kapag fresh donut at gawa mo pa. So ito na, maglalagay na tayo ng glaze sa ating donut. Simpleng-simple lang, depende na rin sa'yo kung gusto mo ng maraming glaze. Lalagay lang natin ito sa rack at hahayaan lang natin itong mag-dry. Di ba para din tayong kumain ng Krispy Kreme donut dito sa bahay lang naman at gawa mo pa. So alam ko sa Pilipinas ang dami-dami nang gumagawa ng donut, nagbi-business, nagbibenta kasi masarap nga ang donut at popular ito sa market. So after kong mag-glaze is ready na itong iserve sa ating mga chikitings at kay Mr. Den. Yung kapatid ko man hindi kumakain ng donut.
see what you got in there, Dad. Wow. Wow. Which one you like? Sit down properly and nicely. Wow. Yummy, Dad? Delicious. Look at Sai. Wow. Delicious, Mommy donut. Oh, on number 2 side. Georgia. Okay, Mommy's gonna try it too. Awesome. What are you gonna out of 10, guys? What you think you can eat, guys? This is donut mukbang. Okay, let's try it. Let's try. Mommy's gonna try it. Delicious donuts. Delicious. Come here. Come here. You gotta rate the donut first. Here's your water. Now I want you to say what you're gonna say to the donut, Mommy. Delicious donut and 10 out of 10. Yay! Come here. Here. Delicious donut, 10 out of 10. You Yay! reckon, Si? How about Sai? Sai, what's your rating? 10 out of 10. 10 out of 10. Is it yummy? Yeah. Mm. Mom, can we watch the movie now? Yes, sure. The donut is so chewy. Mom, turn it on. Yummy. So yan, sobrang sarap ng homemade donut na ginawa ko today. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!